Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Ano ba ang kapangyarihan at tungkulin ni Chief Public Attorney Persida Acosta? Ayan, sa anumang ahensya ng gobyerno o pribadong kumpanya, laging may namumuno at may mga empleyadong sumusunod sa direksyon ng pamunuan. Ang isang pinuno ang nagmamando, nangangasiwa at nagsisigurong maayos ang takbo ng organisasyon, habang ang mga empleyado naman ang nagpapatupad ng mga gawain upang makamit ang layunin nito. Ganito rin sa Public Attorney's Office. May isang leader na humuhubog sa direksyon ng ahensya, mga abogado at empleyado na nagsasagawa ng serbisyo para sa mamamayan. Ngunit sino nga ba ang pinuno ng Public Attorney's Office? Yan, at ano ang kanyang mga kapangyarihan, tungkulin at pananagutan. Alamin natin ang mga responsibilidad ng Chief Public Attorney o punong mananggol pambayan at kung paano niya ginagampanan ang mahalagang papel sa pangangalaga ng karapatan ng mga Pilipinong nangangailangan ng libreng tulong legal. Ayon sa Republic Act No. 9406 or Paulo, sino ba ang pumipili sa Chief Public Attorney? Ang sagot po, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang may kapangyarihang magtalaga ng Chief Public Attorney o punong mananggol pambayan ng bansa. Ayan, at bilang isang presidential appointee, ang pagpili sa Chief Public Attorney ay nakabatay sa tiwala at kumpiyansa ng Pangulo, pati na rin sa talino, husay at kakayahang pamunuan ang PAO, isang ahensyang may mahalagang papel sa pagsisiguro ng hustisya at pagbibigay ng free legal services para sa mga nangangailangan. Sa kasalukuyan, ang ating Chief Public Attorney ay si Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD, na itinalaga noong February 19, 2001 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa loob ng 24 na taon, 24. pinangunahan ni Chief Acosta ang PAO at patuloy na ipinaglalaban ang karapatan ng mga mahirap at naaapi sa sistemang legal ng bansa. Ayan, at ano nga ba ang pangunahing tungkulin ng isang Chief Public Attorney? Ang PAO ay may mahalagang papel na nakaugat mismo sa 1987 Constitution, partikular sa karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng libreng tulong legal. Yes, isang mahalagang probisyon sa ating batas nga ang pundasyon ng PAO at ito nga ay sa Section 11 ng Article 3 Bill of Rights ng ating 1987 Constitution, kung saan nakasaad, hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang malapang hukuman at sa sapat na tulong pambatas ng dahil sa karalitaan. Kaya mula sa prinsipyong ito, isinilang ang mandato ng PAO ang tiyaking may libreng serbisyong legal ang mga mahihirap. Alright. Yan, punta tayo sa taas at balikan po natin ang... Yan. Dahil dito, masasabi nating ang mandato ng isang Chief Public Attorney ay direktang nagmumula sa saligang batas. Bukod pa nito, malinaw na isinasaad ng Section 5 ng Republic Act No. 9406 na the authority and responsibility for the exercise of the mandate of the PAO and for the discharge of its powers and functions shall be vested kanino? In the Chief Public Attorney. Tagalogin nyo yan. Tignan nyo, ha? Yung sa Ayan, talaga, the authority. Tagalogin. Ang kapangyarihan and responsibility. Responsibilidad for the exercise. Tagalogin nyo. Para sa katuparan ng mandato. Of the mandate. Mandato. Of the PAO. Ng Public Attorney's Office. And for the discharge. At ang paggawa o pagpapairal. Iral. Of its powers. Ng kapangyarihan. And functions. Katungkulan. Shall be vested. Ay ibinibigay o naiapataw. Tinatadhana ng batas kay sa punong mananggol pambayan o Chief Public Attorney. Okay, sige. Ayan. Kaya nga yung mga manual natin ang nakapirma si Pao Chief. Correct. Okay. Ano kaya ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin nga, ang Chief Public Attorney ang may pangunahing kapangyarihan, sinabi natin kanina, at pananagutan sa pagpapatupad ng mandato ng Public Attorney's Office. Lahat po ng desisyon at aksyon ng PAO mula sa mga administrative matters, legal assistance hanggang sa policy making ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Chief Public Attorney. Mabigat ang tungkulin ni Pao Chief, ano? Ang dami. Minsan din natutulog. Sa madaling sabi, ang Chief Public Attorney ang
may huling pagpapasya Correct. at pangunahing pananagutan sa pagpapatakbo ng PAW upang masigurong maayos, epektibo at ayon sa batas ang serbisyo nito sa publiko. ang Chief Public Attorney ay Ang pinakamataas na opisyal ng PAW, kaya nga chief, di ba? At may malawak na kapangyarihan sa pamamahala at pagpapatakbo ng ahensya. Ilan sa kanyang pangunahing tungkulin ay ang mga sumusunod. Una, magrekomenda ng mga itatalaga bilang Deputy Chief Public Attorneys at Regional Public Attorneys sa Pangulo ng Pilipinas. Ikalawa, maglabas ng mga memoranda, circulars at office orders, pati na rin ang pagsususog o pagbabago nito para sa maayos na pamamahala ng PAW. Yan, ano pa? Magtalaga ng mga kawani at iba pang abogado sa PAW upang mapalakas ang serbisyo ng ahensya. Ito pa, magsagawa ng disiplina sa mga empleyado Yan, at discipline. abogado ng PAW, kabilang ang pagsuspinde, Yan. pagbabala, at pagpapatalsik sa mga lumalabag sa batas at regulasyon. Ito pa, may ganap na kapangyarihan sa administratibong pamamahala ng PAW, kabilang ang pangangasiwa sa operasyon at istruktura ng ahensya. Ayan, syempre magsilbing kinatawan ng PAW sa budget deliberation ng Kongreso upang tiyakin ang sapat na pondo para sa operasyon ng ahensya. Magsumite ng rekomendasyon sa budget ng PAW para sa epektibong pagpapatakbo ng mga programa at serbisyo nito. Pangunahing may kapangyarihan sa tapat, kapakipakinabang at naaayon sa batas na paggastos ng budget ng ahensya. At ito pa, magsilbing kinatawan ng bansa o speaker sa iba't ibang symposia, pagtitipon at iba pa na ginaganap sa ibang bansa. Sa kabuuan, ang Chief Public Attorney ang may pangunahing papel sa pamumuno, pagpaplano at pagsigurong maayos at epektibo ang serbisyo ng Public Attorney's Office sa pagbibigay ng free legal services sa mga nangangailangan. Ayan.